Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Paano kung isang araw ay magising ka na lang na nababasa mo ang isip ng iyong mga magulang? Ito ang nangyari sa batang si Aleta. Si Aleta ay isang spoiled brat na bata, makulit at sunod sa luho. Parating nasusunod dapat ang kanyang gusto. Kung hindi ay ikakawag niya ang kanyang binti at hindi titigil sa pag-iyak hanggang sa ibigay sa kanya ng mga magulang ang kanyang nais. Palibhasa ay siya lang ang nag-iisang anak. Animo mahiwaga ang hintuturo ng bata. Dahil kahit anong ituro niya ay makukuha niya dapat. Kahapon lang ay binilhan siya ng isang mumurahing damit, ngunit binato niya yon sa lapag. Nagsimula ng tumagas ang kanyang luha habang pinapadyak-padyak ang maliliit na paa. Lumipad sa ere ang suot niyang dilaw na sandalyas na pinabili niya rin sa mga magulang nang minsang sumama siya sa pamamalengke sa kanyang ina. Ibinato niya rin ang maliit na bag na may disenyong Barbie na isa rin sa mga iniyakan. Mabili lang ito. Ayaw ko niyan. Gusto ko yung magandang nakasabit doon sa mall. Hiyaw ng bata. Ang tinutukoy ni Aleta ay ang tinuro niyang pulang dress na may burdang mga bulaklak na tila sinabugan ng makukulay at kumikintab na glitters. Nakita niya kasi ito kanina matapos niyang sumakay sa maliit na carousel. Kaya mabilis niya itong tinuro gamit ang hintuturo. Napapakamot na lang ang kanyang ina dahil batid nitong ubod ng mahal ang presyo ng damit na ninanais niya. Walang tigil pa rin siya sa pag-iyak kahit na paulit-ulit na sinasabi ng ina na babalikan na lamang nila ang minimithing damit sa susunod. 8 taong gulang pa lamang ang batang si Aleta. Subalit grabe na ito kung makahiyaw sa magulang kung hindi man siya mapagbigyan. Tulad ng palaging nangyayari, lalapit sa kanya ang nakangiting ama at aaluin siya. Bibigyan siya ng paborito niyang chocolate at sasabihing bibilihan na lang ito bukas. Doon pa lang siya tatahan at may pahabol pa siyang hiling sa ama. Gusto niya rin ng malaking manika, yung singtangkad niya. Lingid naman sa kaalaman ng bata ay namumroblema na ang mga magulang sa pera. Matumal na kasi ang benta ng mga produktong binebenta ng kanyang mga magulang. Parami na ng parami ang mga gustong ipabili ng bata. Gusto niya ng bahay-bahayan na laruan, katulad ng nakita niya sa kanyang kalaro. Gusto niya rin ng bagong sapatos, ng bagong manika, ng bagong damit, ng sandamakmak na candy na nakasilid sa malaking garapon at marami pang iba. Mami, gusto ko po ng lobo, yung hugis puso. Wika ni Aleta sa kanyang ina habang tinuturo ang mamang nagtitinda ng iba't ibang hugis ng lobo sa labas. Pilit nang ngumiti ang kanyang ina. Napatango na lang ito upang hindi na magwala sa iyak ang anak. Nakita kasi ni Aleta na mayroong hawak na lobo ang kanyang kalaro, kaya naman nais niya rin na magkaroon ng ganito. Kung makita niyang may bagong manika ang kalaro, magpapabili siya ng manika na higit na mas maganda at malaki kaysa rito. Kung makita niya na mayroong laruang cellphone nito, magpapabili siya ng laruang cellphone, yung tumutunog pa. Kung makita niya na may bago itong suot na damit, hindi siya magpapahuli. Magpapabili rin siya ng mas mahal at mas magandang damit. Kapag nakita niyang may magandang ipit na nakasabit sa buhok ng kanyang kalaro, magpapabili rin siya ng agaw pansin na ipit sa buhok na may iba't ibang klasing disenyo. Subalit isang araw, nagbago ang lahat. Pagkagising niya, nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Nababasa niya ang isip ng kanyang mga magulang. Kung bakit, yun ang hindi niya alam. Nakangiting minulat ni Aleta ang kanyang mga mata. Maganda kasi ang naging panaginip niya. Napanaginipan niyang binilhan siya ng kanyang mga magulang ng manikang nagsasalita at singtangkad niya.
Kaya naman agad siyang tumayo't naglakad palabas ng silid habang kinukusot ang kanyang mga mata. Papunta siya sa kanyang ina upang muling humiling na sana'y bilhan siya ng manika. Nakita niya ang ina na nakaupo sa silya. Nakahawak ang kamay nito sa noo at bahagyang hinihilot ang sentido. Tatawagin niya na sana ang kanyang ina gamit ang kanyang maliit at matinis na boses. Subalit agad rin siyang napahinto. Napakunot ang kanyang noo. Hindi naman nagsasalita ang kanyang ina. Subalit rinig na rinig niya ang boses nito sa kanyang isip kahit na hindi naman ito binubuka ang bibig. Hindi ko na alam saan kukuhanin ang lahat ng pambayad sa bayarin. Hindi na sapat ang kinikita namin. Hindi ko na rin alam ang palusot na sasabihin sa anak ko kapag nagpabili na naman siya. Rinig ni Aleta ang sambit ng ina sa kanyang isip. Napatingin naman siya sa ama na abala sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa labas. Nanlaki ang kanyang mata sapagkat otomatiko niyang nabasa ang nasa isip ng kanyang ama. Wala nang masyadong kliyente ang nagpapagawa sa akin. Unti-unti nang nauubos ang aming ipon. Kawawa naman ang aming anak. Rinig naman ni Aleta na bulong ng ama sa kanyang isip. Para sa 8 taong gulang na bata, ay hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ng mga tinuran ng mga magulang sa kanyang isip. Ang pumasok lang sa kanyang isipan ay alam niyang hindi na siya mabibilhan ng mga bagong bagay na ninanais niya. Kaya nagkulong siya sa loob ng kanyang kwarto at nagtampo sa ama't ina. Binato niya ang mga manika na nakahilera sa gilid ng kanyang kama. Sinipa-sipa rin niya ang mga kumot at unan. Maski ang picture frame na nakatayo sa lamisita ay hinagis niya. Hindi nila ako mahal. Yun ang paulit-ulit na sambit ng bata. Nang marinig ng kanyang mga magulang ang kanyang iyak, ay agad siya nilang nilapitan. Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung may masakit ba sa kanya at bakit siya umiiyak. Habang hinahagod ang kanyang likuran, ang tanging sagot niya lang ay, "Hindi niyo ako mahal. Sinungaling kayo. Hindi niyo naman pala ako bibilhan ng mga gusto ko." Napahinto sa pag-iyak ang bata nang muling marinig ang nasa isip ng mga magulang. "Pasensya na anak. Gusto man namin ibigay sa iyo ang lahat, pero wala na tayong pera." Hindi pa man nagsasalita ang kanyang mga magulang, ay agad na siyang tumango at pinunasan ng kanyang luha. Nagtataka man ang mga magulang, natuwa na lamang ang dalawa dahil tumahan na ang kanilang anak. Simula ng araw na yon, ay palagi nang naririnig ni Aleta ang nasa isip ng ama't ina. At ang mga naririnig niya sa kanyang isip ay hindi niya pa naririnig doon na lumabas sa bibig ng kanyang mga magulang. Panay kasi ang oo ng mga ito para sa kanyang kasiyahan. Naririnig niya ang mga hinaing ng magulang kapag walang kita sa maghapon. Naririnig niyang nagsusumigaw na sa hirap ang kanyang mga magulang upang may maipambili lang ng paborito niyang ulam. Naririnig niya sa kanyang isip na pagod na sila sa araw-araw, subalit patuloy na lumalaban para sa kanya. Doon niya napagtanto na ang sama pala niyang bata. Hindi niya iniisip kung saan dapat mapunta ang pera at basta na lang nagpapabili ng kung ano-anong bagay na gustuhin niya kahit hindi naman kailangan. Napagtanto niya ang hirap ng kanyang mga magulang. Maitaguyod lang siya. Samantalang siya ay panay ang gamit sa hintuturo kung meron mang nanaisin. Tuwing gabi ay alam niyang maraming iniisip ang mga magulang. Minsan ay lihim siyang umiiyak sa kanyang silid kapag naririnig niya ang iniisip ng kanyang ina. Alam niyang nahihirapan na rin ito sa araw-araw. "Nak, gusto mo balikan natin yung gusto mong damit sa mall?" Wika ng kanyang ina. Ngumiti lamang siya at marahang umiling. "Kahit wag na po, mami. Marami pa naman akong damit." Sambit niya at niyakap ang kanyang ina. Kahit wala ng bagong manika o mga bagong damit, ang nais niya ay makatulong man lang sa mga magulang kahit sa ganoong kaliit na paraan. Siguro nga ay binigyan ang batang si Aleta ng kakaibang kakayahan upang matuto. Isang araw ay bigla na lamang nawala ang kanyang kakayahan na mabasa ang isip ng kanyang mga magulang.
Subalit nanatili ang mga aral na napulot niya sa kanyang puso't isipan. Hindi na niya ginamit ang kanyang hintuturo upang makuha ang kanyang gusto. Natuto na siya na hindi magpabili ng mga bagay na hindi niya naman lubos na kailangan. Wala sa laruan at mga bagong damit ang kasiyahan ng isang bata. Naunawaan niya na hindi niya kailangan mainggit sa mga kalaro dahil alam niyang hindi materyal na bagay ang titimbang ng pagmamahal ng kanyang mga magulang para sa kanya.